So, nakita ni Apostol John nga dunay anghel, unya kining anghel igsoon nga naga tindog sila sa upat ka corner unya ilahang gipugnan ang hangin nga muhuyop, no? Ilang pugnan. Then ingon rin sa verse 2, then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And they cried in a loud voice to the four angels, to whom it was granted to harm the earth and the sea. So, nakita na po ni Apostol John, na doon ay mga anghel dito, o kining anghel igsoon, doon na siya kagahom, no? So, ingon rin nga, misinggit siya ngadto sa upat ka mga anghel nga dunay gahom sa pagdaot sa kalibutan. Then, verse 3, saying, do not harm the earth, the sea, or the trees, till we have sealed the servants of our God on their foreheads. So, nining hitabuhay igsoon, nining last nga 42 months, or 1,260 days, dunay silyuhan nga mga servant sa Ginoo, mga Hudiyo ni sila, mga Jewish. Kini sila ingon rin 12,000 from the tribe of Judah, 12,000 from the tribe of Reuben, 12,000 from the tribe of Asher, 12,000 from the tribe of Naphtali, 12,000 from the tribe of Manasseh, 12,000 from the tribe of Simeon, 12,000 from the tribe of Levi, 12,000 from the tribe of Issachar, 12,000 from the tribe of Zabulon, 3,000 from the tribe of Benjamin. So kining son, 144,000. Ang 144,000 silyuhan na sila sa Ginoo. Okay? Silyuhan sila sa Ginoo kining 144,000 kay para sila mag-evangelize sa tibuok kalibutan. Okay? Mag-evangelize ni sila sa tibuok kalibutan during that 42 months or 1,260 days. Ang two witnesses, dito sila magwali sa Israel. Ang 144,000, magwali ni sila susuroy sa tibuok kalibutan. So, muna gitawag na ito og evangelization, the last evangelization, katapusang pag-evangelize sa tibuok kalibutan. Okay, katapusang pag-evangelize na naman. Kaya wala na dinhi sa kalibutan ang mga Kristohanon nga matinud-anon. Kaya nga naman, girapture na sila. So wala na yung mag-evangelize. Kinsa naman mag-evangelize? Kining 144,000 o kining 2 witnesses nga ipadala sa Ginoo. Okay? So, kung imo yung tanaw ng soon, daghan nga mga panghitabo dinhi aning 1,260 days, daghan kaayong mga panghitabo sa kalibutan nga mangilngig. Okay? Nganong mangilngig igsoon? Okay. Basahon na to sa chapter 9. Dito sa chapter 9, aning panahon na, verse 1, then the fifth angel sounded, and I saw a star fallen from heaven to the earth. To him was given the key to the bottomless pit. Now, kining bottomless pit, mo ni siya ang gibilangguan sa mga yawa o mga demonyo nga mangilngig. Okay? Mga demonyo, mga yawa nga mangilngig, tuan ang ipagbilanggo sa Ginoo sa bottomless pit. Na nga naman, gibilanggo ni sila, gi-reserve ni sila para sa katapusang mga adlaw, i-release ni sila aron musuroy sa tibuok kalibutan o unya mangdaot sa mga tao. Okay. Verse 2 of chapter 9. And he opened the bottomless pit, and the smoke arose out of the pit like the smoke of a great furnace. So the sun and the air were darkened because of the smoke of the pit. Then out of the smoke locusts came out to the earth, and to them was given power as the scorpions of the earth with power. They were commanded not to harm the grass of the earth or any green thing or any tree, but only those men who do not have the seal of God on their foreheads. Okay, so yun rin nga, dito sa bottomless pit,
ang mga locust. Nakita ni Apostol John. Nang gawas ang mga locust nga dunay gahom sama sa scorpions. Okay? Ingon rin, and to them was given power as the scorpions of the earth had power. So, pero unsa man ang ilang gipamaak igsoon. Unsa man gipangkaon aning mga scorpion, aning locust. Ingon rin, verse 4, they were commanded not to harm the grass of the earth or any green thing or any tree, but only those men who do not have the seal of God on their foreheads. So, ang maong nga mga locust, gisugo sila, dili mukaon sa mga sagot, dili mukaon sa mga green leaves or unsa pa diha nga mga tanong. Dili sila mukaon ana. Kung dili ingon diri verse 4 nga ingon rin nga mudaot sila sa mga tao nga walay marka. Okay, on their foreheads. So, meaning, ang gimakan sa Ginoo kadto ra mga 144,000 nga musuring mo evangelize. So dito sa labtan. Ang labtan nila ang mga tao nga walay marka sa ilang agtang. Okay, walay silyo sa Ginoo. Mo ilang among-amungan. Unya sa Madre, verse 5, ingon rin, and they were not given authority to kill them. So, dili na pamati yun. Saan naman nila? But to torment them for 5 months. 5 months. Their torment was like the torment of a scorpion when it strikes a man. Yeah. In those days, men will seek death and will not find it. They will decide to die, and death will flee from them. Can you imagine? Sa dihang kining mga locust, mamaak sa mga tao. Ang mga tao igsoon nga pamaakon nila, mag-desire na nga mamatay sila. Kay 5 months pa ya, 5 months nga paak. Naliman kay 5 months nga paak. So, di na sila kagwanta ng 5 months. Gusto na lang silang magpakamatay. Pero yung ang pulo sa Diyos, dili sila mga matay. Nga naman, paantuson lang sila for 5 months. Na igsoon, wala ni sila silyo sa Diyos. Ilang mga kinabuhi, wala silyo sa Ginoo. Muna, pamaakon sila niining nga klase nga mga locust nga dunay power sa scorpion. Muna nga, magtinguha sila mamatay, dili sila mamatay, tungod kay paantuson sila in 5 months. Naigsoon, balik na rin sa chapter 11. In chapter 11, kining 2 witnesses nga magasangyaw sila dito sa Israel. Unya sa ilang pagsangyaw igsoon, tagaan sila gahom sa Dios nga mo-shut up or ma-shut off sa heaven. Meaning, sa ilang pagsangyaw, dili mag-ulan. Walay ulan. Ano walay ulan? Di sila kasangyaw mag-ulan kay mapasaman. No? So, walay ulan. Walay ulan. Meaning to say, pahalag mga matay ng mga tanong, walay ulan. Unya, ingon rin, doon na sila kagahom. Okay, itong basahan niya. Verse 5 of chapter 11, and if anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouth and devours their enemies. And if anyone wants to harm them, he must be killed in this manner. In verse 6, those who have power to shut heaven so that no rain falls on the days of their prophecy, and they have power over waters to turn them to blood and to strike the earth with all plagues as often as they desire. So kining mga 2 witnesses, doon na sila gahom nga ilahang pahunungon ang ulan. Walay ulan sa ilang pag-prophecy. Ito sa 1,260 days, walay ulan. 3.5 years, walay ulan. Okay. Then, anang panahon na igsoon, ang tubig, mahimong dugo. So, kinsa pa makainom anak? Ang tubig di na siya usable, no? Water on that time is not usable. Kaya nga naman, pulos na dugo. Okay. Wala na, no? Pulos naman dugo, no? Eh, nga naman nga gitagaan sila og kagahom to strike the earth with all plagues as often as they decide. So, kung sa'y gusto nila, anang 1,260 days, nga ilang mga katalagman nga ipaabot sa kalibutan, pwede.
Okay? So, the reason